Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang kayo. So, by the way, tignan natin. Kanina ba tong love reading? Okay, kanina ba tong love reading? Spirit guide. Ayan, may dumi. Okay, so meron tayong engagement. Yung iba sa inyo guys, parang hindi nagiging maayos ang inyong samahan ng person mo, okay? Nakikita ko dito na parang gusto mo nang makawala doon. Siguro yung iba dito, naghiwalay kayo, nagsama kayo, pero parang naghiwalay. Hindi talaga siya guys nag-work, no? And yung malinaw na pinapakita rin sa akin dito, parang gusto mo nang makawala, gusto mo nang maka-move on. Bakit parang hindi ka makaalis sa ganyang klase ng sitwasyon? Okay? Nakikita kita na someone na iniisip mo pa rin to. Tignan natin. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Honeymoon. Oh, mukhang babalik pa yung person mo, guys. Alam mo yung parang, yung pinapakita sa akin dito, parang kung mabilis yung pag-alis niya, mabilis din yung pagbabalik niya, no? Yung pinapakita sa akin dyan. Kasi yung energy niya, guys, iniisip niya yung kung ano man yung mga nag-uugnay sa inyo ngayon, which is yung mga anak nyo, then yung mga memories nyo together. Okay? Iniisip niya rito, guys, yung mga naging conflict. Okay? Iniisip niya na parang baka kasalanan ko. Ayan, no? Kailangan mo na muna siyang i-release. Siguro mag-ano ka muna sa kanya, silent treatment muna. Okay, huwag mo na masyadong kausapin. Siguro umiwas ka muna dito sa person mo. Cold treatment muna, guys. Okay, paramdam mo sa kanya na parang kung yun talaga yung gusto niya mangyari, ibibigay mo. Kasi malino na pinapakita sa akin dyan, guys. Etong person mo mukhang hindi rin to makakatiis. Mukhang hindi rin siya makakatiis na malayo ka. Yung tipong pag na-feel niya na hindi mo na siya hinahabol, pag na-feel niya na para bang wala ka ng pakialam sa kanya, nasasagap ko sa kanya guys, mukhang makukonsensya rin tong person mo. Okay, so guys, kung makikita niya separation talaga, naghiwalay na talaga kayo na tong taong to. Okay? So, possible na ex mo itong nasasagap natin ngayon. Kagaya ng sabi ko guys, wag mo iparamdam na habol ka sa kanya. Wag mo iparamdam na parang mahal na mahal mo pa rin siya. Nag-aantay ka pa rin sa kanya. Maging cold ka muna sa kanya, no? Kasi yung pinapakita sa akin, mukhang pag hindi niya na na-feel yung energy mo, pag hindi ka na niya guys, nararamdaman na parang, ba't parang naglalaylo na rin siya? Ba't parang tinatanggap niya na nga talaga na talagang nag-e-end na kayo? Okay? So, pag naisip na to lahat ng person mo, guys, promise, parang bigla na lang to magpaparamdam. Okay? Iisipin niya dyan yung mga nag-uugnay sa inyo. Which is yung mga anak nyo nga. Kung may mga anak kayo or yung iba sa inyo, guys, pwede nga inyong mga alaala. Past memories. Tignan pa natin. Additional message. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, meron tayong codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ayan no. So meron kasing third party. Merong person na dumidepende sa person mo ngayon. May someone na nag-aantay dun sa person mo. Okay, ito, kapit na kapit sa kanya to. So, ito yung, parang bago pa lang to guys. Fresh pa talaga yung issue nyo, yung dalawa.
Then, sa malino na pinapakita sa akin dito, parang hindi mo kayang itolerate o hindi mo matanggap sa sarili mo, bakit siya humantong sa ganyan? Okay? Paano yan nagawa? Paano nangyari? Okay? So, kagaya nga ng sabi ko, guys, codependency, oh. Kaya, guys, nasisira ang inyong relasyon, eh. Kasi meron ditong someone na sumasali. Parang hindi niya matanggap na aware siya na third party siya. Kaya nga, guys, parang, ano siya, competitive siya dun sa relasyon. Okay, tingnan pa natin, guys. Additional message. Additional message, spirit guide. Grabe, alam nyo guys, parang nahuhumaling yung person mo sa third party. Sa other person, no? Sa ibang tao na involved sa kanya ngayon. Parang nahuhumaling talaga siya dun, guys. And yung energy na nakikita ko dyan, guys, parang dikit na dikit talaga sa kanya at parang hindi niya kayang mawala yung person mo. And darating sa point na pwedeng gagawin niya talaga yung lahat para makuha yung partner mo. Kasi competitive yung person eh. Okay? Etong third party, competitive talaga siya. Nandun siya sa point na hindi naman niya talaga totally mahal yung partner mo. Pero dahil nga may kakompetensya or may agawang nangyayari, na-attach siya. Okay, so medyo mahirap to guys, no? Nakikita ko naman yung person mo, ayaw niya talagang maiwan yung pamilya nyo. Siguro, iparamdam mo na lang din siguro muna dun sa person mo na pinalalaya mo muna siya para hindi siya maguluhan na mag-isip or para hindi siya guys mahirapan sino pipiliin. Though, mali naman talaga, di ba? Bakit kailangan pa niyang mamili talaga? Na parang siya pa tong may choice, siya pa tong may option. Kasi ikaw parang wala kang option. Di ba? Tignan natin ha, additional message. Additional message. Meron tayong very soon. Clearly decide what you want so that it's come to you now. Okay? So, sinasabi lang dito guys na baka ito na yung tamang panahon para mag-decision ka na. Para sa sarili mo. Mag-decision ka na kung worth it pa ba itong taong pinaglalaban mo. Mag-decision ka na kung nasa right path ka ba. Okay? Kung ready ka na bang i-give up yan. And mag-decision ka na rin para sa sarili mo. Okay, wag mong hayaan na, alam mo yon, wag mong hayaan na parang nilalamon ka nitong taong to, nilalagay ka niya sa problema, nilalamon ka ng problema na ginawa mismo nung person mo. Okay? Lagi mong iisipin na hindi mo deserve ang lahat ng bagay na ginawa niya sa inyo. And may karma naman. So, by the way, tignan natin ha. Ano ba yung mga possible na pwede mangyari sa kanya? Additional message, tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong romantic feelings. Nakikita ko guys, mukhang mahal ka ng partner mo eh. Mahal na mahal ka niya. Oh. Pwede may isip mo pa eh. Parang, ano nangyayari sa person mo? Ginayuma ba siya? Bakit siya ganyan? Hindi mo naman siya nakilalang ganyan. 'Di ba? Pero bakit siya ganito ngayon? Parang hindi siya yung taong nakilala mo, yung taong mahal na mahal ka. Kasi pwedeng, pati yung mga tao sa paligid nyo, guys, nawiwirduhan. 'Di ba? Nawiwirduhan sila kasi, bakit tumantong sa ganun yung partner mo? Eh, pinaramdam niya naman sa inyong mahal na mahal ka niya. And grabe yung pagmamahal na ginawa sa inyo, guys. Okay? Grabe yung effort. As in, 'di ba? Grabe yung effort. Grabe kung paano ka ipaglaban, ipagsigawan. 'Di ba? Parang ibinigay niya talaga yung stability na yun para sa inyo. Tapos parang humahantong kayo sa ganito ngayon. Okay? I think magaling talaga yung third party. Baka siya talaga yung nag-flirt sa person mo. Then uto-uto naman yung person mo, no? Kasi natutukso naman siya. Or natukso naman siya sa iba.
Mm. 'Di ba? So, ang nagiging kahinaan ng partner mo is ang lalaki or ang babae. 'Di ba? Kung ano man ikaw, kung babae ka man o lalaki ka. So, kahinaan niya talaga guys ang pag-cheat. Kasi nilalandi siya eh. 'Di ba? Di niya naman intention pero yun na yung nangyayari. Tignan pa natin additional message. Okay, meron pa tayong chemistry. Okay, kung makikita nyo guys, iba yung naging chemistry nyo ng partner mo eh. Feeling ko natukso lang talaga to. Parang siya yung nilandi eh. Siya yung nilapitan. Then, syempre, naramdaman niya na parang mahal na mahal siya nun. Naramdaman niya na parang kayang ibigay nung taong yon yung stability. And siguro yun lang din yung hinahanap ng partner mo. Yung kayang ibigay din yung stability para sa kanya. Para sabihin na natin guys na mature yung partner mo. Pero pagdating sa love, talagang nagiging isip bata siya. Okay? Nakikita ko rin guys sa partner mo na ano eh, siya yung parang pinikot guys. Okay, hindi nyo kailangan guys maguluhan kasi mukhang ikaw pa rin yung magbawagi sa agawang ito. Ikaw, yung tipong hindi mo kailangan makipag-agawan eh. Kusang babalik sa inyo tong taong to. Okay? So, sa nakikita ko kasi guys, baka kasi lagi na kayo nag-aaway, lagi na kayo nagtatalo, hindi na talaga guys nag-work ang inyong relationship, 'di ba? So possible na itong partner mo, nahanap niya yung totoong taong magmamahal sa kanya, na akala niya ganun, kasi parang siya yung nilandi talaga guys. Okay? So yung nakikita ko diyan, nahulog talaga yung loob niya doon sa taong yon. Kasi nag-ano talaga eh, nilandi talaga siya eh. Tingnan pa natin, additional message. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong wedding. Ayan. Ay. Yung iba rito guys, no, nasasagap ko pwedeng second wife ka. Baka ito yung naunang asawa ng person mo. Or pwedeng kayo tong kasal. Pwedeng kayo tong nagpaplano. Or pwede talagang yung person mo eh, pang ilang asawa ka na ba? Or tipong kahit naman nakatali na sa inyo, talagang ginagawa niya talaga. Okay? Pero kasi guys, ano eh, parang kahit ganyan siya, makikita mo pa rin talaga yung mga magagandang katangian niya. Kasi mukhang mabait siya, no? Yun nga lang, mukhang madali siyang mauto, madali siyang mapikot. Uto-uto itong person mo, guys. Sa totoo lang. Madali talaga siya, guys, mapikot. Okay, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong let go of control issue. Okay. So, yung sinasabi dyan, guys, kaya nyo pa namang ayusin ang inyong pagsasama. Yun nga lang, talagang naging toxic lang talaga yung pagsasama nyo. Hanggang sa dumating sa point na naghanap talaga siya ng kalinga sa iba. So, trigger warning guys, baka may magalit sa inyo. Baka ikaw ay masakit magsalita. Baka may pagka-nagger ka. Baka naman guys, ikaw ay hindi mo nakokontrol yung bibig mo, di ba? Napagsasalitaan mo talaga ng masakit yung person mo, itong partner mo. So, lalo na kung ipinakita sa inyo guys, puro kabutihan. So, baka naman guys, ikaw, since nakikita mong mahal na mahal ka, baliw na baliw sa inyo, eh, di ba, baka naman, baka naman guys, tawag dito, parang ang dating is inabuso mo or naabuso mo. Hindi ka aware, di ba? Baka napagsasaltaan mo na masakit kasi ramdam mo, mahal na mahal ka naman. Okay? Punasan ko lang guys tong ano. May mga likabok na lalaglag sa bubong. Ayan. Okay. So, yun. Trigger warning lang guys. Yun lang talaga yung nasasagap ko. Baka naman kasi naabuso mo yung energy. Though hindi naman natin guys ito-tolerate yung third party. Yung cheating. Pero guys, lagi niyong babalansehin. Bakit ba nag-cheat yung partner nyo? Lagi niyong titimbangin kung may kulang ka bang ginawa or baka meron kang sobra-sobrang ginawa sa kanya. Dalawang bagay lang yan guys eh. Nagkulang ka or sumobra ka. 'Di ba? By the way, additional message. Tingnan natin. Additional message.
Okay. Additional message. So guys, meron tayong stay optimistic about your love life. Ayun o, kailangan lang talaga lagi nyong minomonitor or ba kailangan lagi kayong think positive doon sa inyong pagsasama. Ba kailangan lagi kayong think positive doon sa relationship ninyo ng person mo. Baka kung sakali, baka may mali talaga, no? Baka may mali kang naipapakita or mali yung treatment. So, sabi ko nga guys, hindi ko naman ito tolerate yung mga third party. Hindi yan tama kung may tao nasasaktan. Pero kung ikaw mismo na hindi na nagloko, inasaktan mo yung person mo, tanong mo sarili mo, patas ba yung nangyari? Or baka unfair lang din talaga ikaw. Then, ang ginawa niya is ginantihan ka. Okay? Baka kasi guys may magalit. Baka parang sabihin nyo, bakit ka ganyan madam, ganto ganyan. Guys, binabalance ko lang para magkaroon kayo guys mismo ng idea. 'Di ba? Maisip nyo, baka naman talagang may mali, baka ako talaga may pagkakamali. 'Di ba? Balansehin niyo pa rin guys yung mga bagay-bagay. Okay? So again, tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong heart-to-heart conversation. Oh. Nakikita ko naman sa inyo guys, tinry nyo rin siguro guys makipag-usap talaga sa partner mo na ayusin, baka nag-beg ka sa kanya na ayusin natin to, wag kang umalis, ganyan-ganyan. Pero mukhang nasagad, napuno, ganon yung nasasagap ko dyan. Hanggang sa para bang nagkaroon talaga ng iba. Okay? So, again, kagaya ng sabi ko kanina guys, naghanap ng kalinga sa iba. Pero again, mukhang sa inyo pa rin, sa kanlungan mo pa rin guys, hihiga si person. Babalik pa rin talaga tong taong to. Mukhang hindi pa niya yan guys nare-realize, but in the near future, nasasagap ko eh. Okay? In the near future, may mangyayaring parang hindi nyo na lang guys in-expect. Parang himala. Himala ba yun? Biglang bumalik? Himala ba yun? Siguro kaya siya sinabi guys himala kasi hindi nyo na in-expect eh. Yung mga sinabi niyang salita sa inyo, yung paninindigan niya kung paano kayo iniwan. 'Di ba? So, biglang bumabalik. Ang weird, 'di ba? So, again, reconciliation. Kagaya ng sabi ko. Magpaparamdam pa rin to guys. May reconciliation na magaganap dyan. Again, additional message tayo. Makikipag-reconcile pa rin sa inyo si partner. Si person. Additional message, spirit guide. Additional message. Meron tayong the Empress. Ayan. Guys, abundance. Alam mo, swerte ka. Lagi mo na lang iisipin, guys, na kahit papano swerte ka eh. Swerte ka sa mga anak mo, maganda yung career mo, maganda pa rin yung pwedeng swerte ka sa ibang bagay, di ba? May blessing pa rin na dumarating, marami pa rin opportunity dumarating. So, yun na lang guys yung i-consider nyo dyan, guys. Kasi parang kahit ganun yung nangyari, mukhang, divinely guided ka pa rin eh. Okay? Ginaguide ka pa rin eh, ng mga spirit guide mo. Okay? Parang kahit down na down ka na dun sa sitwasyon, talagang si universe, no? Yung kusang mag-aangat sa inyo pataas. Hindi ka pababayaan. Medyo masakit na talaga sa end mo yung nakikita ko, guys. Hindi po parang kang batang iniwan ng magulang. Ganon yung nakikita ko sa'yo. Pero guys, sinasabi rito, awakening sa inyo kung bakit siya nangyayari, no? Bakit siya awakening? Kasi kung hindi yan mangyayari, wala kang magiging realization kung sino ka sa future. Nakikita ko mukhang magiging successful kay. Ang lakas ng energy ng mga earth sign dito, Capricorn, Taurus, and Virgo. Meron tayong the lovers, ayan o. Okay, so I think calling to para sa inyong dalawa. Oo, sa inyong dalawa talaga as in. Na para bang ang dating sa akin dito guys, nangyayari sa inyo tong struggle na to para may ma-realize din yung person mo. Yes, same kayo, may magiging realization. Hindi lang sa'yo, hindi lang din syempre sa person mo. Kumbaga parehas kayo magkakaroon ng awakening talaga. Calling to para sa inyo kung sino talaga kayo sa future. Medyo masakit lang yung nangyayari, pero guys, parang blessing rin sa kabilang banda. So again, meron tayong Three of Pentacles.
Three of Pentacles, guys, collaboration. Ayan, oh. Magko-collab kayo sa future, eh. Feeling ko yung nangyayari sa inyong problema na to, conflict, kasi parang hindi nyo siya makikita, eh. Hindi nyo makikita yung blessing na darating kung hindi kayo masasaktan parehas. Oo. So, by the way, meron tayong, ang swerte mo sa mga anak mo kung may anak kayo, no? Okay? So, kung mga single naman kayo, guys, na nakikita ko dito, parang mabilis lang din yung pagbabalik ng person mo. Hindi siya, guys, ganun kasakit talaga. Masakit kasi nga nagkaroon ng third party. Ang hirap tanggapin kasi naging mundo mo siya, sa totoo lang. Ang hirap let go. Pero yung pinapakita kasi sa akin dyan, guys, kung sakaling babalik siya sa inyo, guys, mabubura lahat ng kasalanan niya. Oh, parang wala lang nangyari. Parang nagdahilan lang. Kasi nga, meron lang talagang calling sa inyo parehas. Oo, parang binura lang talaga ni universe lahat ng naging kasalanan. So, bakit ba ganun yung nangyayari? Guys, isipin nyo na lang, hindi nyo makukuha yung isang bagay kung hindi mo paghihirapan. Okay? So, may swerteng darating sa inyo, guys, eh. And ang nagiging sacrifice ngayon dito is yung person mo. Okay, parang kailangan nyo muna maghiwalay para mas maging matatag ka. Okay, so meron tayong the sun. The sun. Diba? Ito yung pinakamaganda, guys, sa lahat ng tarot deck. Si the sun. Okay? Ito ay achievement, goal, happiness, joy. So, lahat nandyan. Tignan natin, guys, yung energy ng person mo. Nasasamid pa ako, guys. Tignan natin. Okay, sa energy ni person, wait lang po. Okay. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Meron tayong 9 of Cups. So, alam nyo, guys, itong 9 of Cups, wish fulfillment to. Okay? Wish fulfillment ka talaga ng person mo. Mataas talaga yung pangarap niya para sa inyong dalawa. May pangarap talaga siya at plano para sa future niyong dalawa. Okay? Yun nga lang, guys, mukhang wala siyang magawa kasi ang nilook forward niya dito is yung kanyang finances. Ang kanyang kaperahan. Okay? Nakapokus siya doon. Okay? Pero wish fulfillment ka nitong taong to. Again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong judgment. Ang iniisip lang din talaga ng person mo, guys, baka hindi ka aware dito, baka hindi talaga siya tanggap ng family mo, nandun talaga yung judgment, ginajudge siya ng mga tao, ginajudge siya ng family mo, ginajudge siya ng mga kaibigan mo, kung ano yung estadong meron siya, kung ano at sino siya ngayon, ang daming judgment, no? Kaya siguro yung person mo, pinatunayan niya talaga sa ibang tao na hindi, mali talaga kayo. And yung pagpapatunay na ginawa niya, guys, sa mali pa. Mali pa yung yung ginawa niya. So, wish fulfillment ka nitong taong to. Ikaw talaga yung nilook forward niya sa future, guys. So, ginagawa niya lang to, guys. Feeling ko dahil na-judge siya. Feeling ko dahil nga meron siyang gustong patunayan. Ayan. Okay, tignan pa natin. Spirit guide. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay. Meron tayong, ayan. Alam nyo, guys, parang gusto kang ibukod ng person mo eh. Parang gusto niya na magkaroon na kayo ng sariling pamilya. Yung tipong wala nang nakikialam, wala nang nakikisawsaw, wala nang nakikisali.
nandun siya sa point na yan, guys, no? Ang iniisip niya talaga dito, guys, is something na pang long term na talaga. Pero siguro nga, dahil nga, nung nagsama kayo, ang daming struggle, nandun sa point na naging paghihirap nyo yung pera, na para bang ikaw yung nagiging lakas niya dito. Um, ikaw yung someone na motivation niya. Okay, ikaw yung nagpapamotivate sa kanya. Then yung mga support na ginagawa mo. 'Di ba? So, nangyayari lang kasi guys, parang dumarating sa point na maski ikaw hindi ka na naniniwala dun sa kakayahan niya. Maski ikaw parang maliit na rin yung tingin mo sa kanya. Nandun na siya sa point na yon. Oo, ang daming struggle guys nung nagsama kayo. Sobra yung paghihirap. Parang ang hirap ng ilaban nitong pagsasamang to. Ganon na yung nararamdaman niya. So, nangyari kasi guys, naghanap lang talaga siya ng someone na parang iiyakan niya sandali. Pero ang pagkakamali niya guys, nahuli mo eh. Dapat kasi nag-ingat siya. Diba? Ay, pasensya na. Dapat kasi nag-ingat siya, kaso nahuli mo eh. Diba? So, by the way, additional message. Meron tayong, ayan, Seven of Pentacles. Nararamdaman niya sa inyo guys, ang gusto niya lang naman talaga dito, hindi pong mahalin mo na lang siya kahit wala ka nang gawin. Sa totoo lang, parang ayaw ka rin naman niyang mahirapan, gusto niya lang mahalin mo siya. Meron talaga siyang pangarap para sa inyo. Pero wala eh, nalihis siya ng landas guys. Diba? Nalihis kasi ng landas yung person mo. Hindi siya nagpakatatag guys. Yun yung pagkakamali niya, hindi siya nagpakatatag dito. So again, meron tayong Four of Pentacles. Tignan mo naman. Nalis talaga ng landas, na barkada. Napasama sa mga maling tao. Tignan pa natin. Meron tayong The Sun. Okay. So, nakakatuwa guys, itong The Sun. Ano to eh? Nakakita siya ng ibang libangan talaga. Hindi pong piling niya mas magiging masaya siya doon. Yun, di niya nakita na parang sa inyo pala talaga siya guys, nagiging masaya. Then siguro itong nangyayari sa kanya ngayon guys, realization yan. Siguro hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na lang kasi magiging ano niya yan guys. Regret niya yan. Then once na nag-regret yan guys, marirealize niya lahat ng mga maling desisyong ginawa niya. So, for my opinion, hayaan nyo na lang muna siya. Diba? Enjoyin niya yung buhay niya, enjoyin niya yung kasiyahan na akala niya kasiyahan talaga, na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Tignan natin ano yung mga possible na magiging effort nitong taong to. Okay, ano yung magiging effort nitong taong to? Meron tayong, ayan no, susuyuin ka ulit at yung pamilya mo. Parang this time guys, parang kung ano nyo nautot sa inyong dalawa guys, gusto nyo na guys panindigan yun. Yun yung nasasagap ko dyan. And again, meron tayong Nine of Cups, wish fulfillment. Yung talaga yung gusto niya mangyari guys. Mukhang makikipag-usap ng maayos sa inyo tong taong to, Knight of Cups. Oh, parang ang smooth lang nung galawan guys. Ang nasasagap ko dito guys, parang yung pagbabalik niya, parang walang galit. Then may pagtanggap, baka may magalit guys sa trigger warning. Kung wala ka nang balikan yung person mo, I think baka hindi para sa'yo. Yung nakikita ko kasi rito guys, yung pagbabalik ng person mo, parang wala ka ng galit na nararamdaman sa kanya. Nawala na yon. Feeling ko dahil nagkaroon na ng improvement sa hanap buhay mo, naging maayos, hindi pong, nung hiniwalayan kanya guys, hindi mo naman talaga siya totally kinailangan. Okay? Gumanda yung buhay mo. Ganon. Diba? So, by the way, yan yung nakikita ko dyan, guys. Kaya smooth lang talaga yung mga galawan dito. Kasi hindi mo naman pala siya totally kinailangan that time. Kaya talagang nakarecover ka. Ang kinakatakot mo lang dito, baka naman yung pagbabalik na ginagawa niya is dahil okay ka na. Iniisip mo pwedeng baka gamitin ka dahil may pera ka na. Parang hindi siya mawawala sa isip mo eh. Oo.
Hindi mawawala sa hinala mo yung baka ganun yung sitwasyon, baka ganun yung gawin niya, 'di ba? Tignan natin, 'di ba? Ayun yung message niya, oh. Siya talaga yung lumayo, siya talaga yung nagpakalayo-layo. Let me go. You deserve all the good things in this world, and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So, guys, yung nakikita ko dito, parang sinasabi niya na palayain mo na ako. Deserve mo ng mahanap yung right path para sa'yo. Or baka may mas magandang pwedeng mangyari pa sa buhay mo. Pag pinalaya na kita. Yung mga regret, yung mga disappointment na nakikita mo sa kanya, na experience mo sa kanya ngayon, guys. Baka daw, guys, mas mahanap mo na yung magandang buhay para sa'yo. Kasi yun yung nare-realize niya eh, na hindi naging maganda yung buhay niya. Ay, yes, hindi naging maganda yung buhay mo nung kayo. Okay? So, yun nangyayari sa kanya, guys. Pinipili kanyang i-let go. Hindi din para sa kanya. Para makausad din kayo parehas. Para mas maganda na yung maging inyong kinabukasan. Baka kasi guys, hindi talaga naging maganda yung kinabukasan. Ang inyong naging buhay. Baka mas naging maswerte ka nung naghiwalay kayo. Message niya sa inyo. I know I was a distraction from your pain. Diba? Aware siya, nasasaktan ka, nahirapan ka. Meron tayong you speak to me through music. Magaling ka ba kumanta? Kasi parang naaalala ka pa niya eh. The timing just wasn't right for us. So, diba? Sabi niya dyan, guys, hindi pa talaga ito yung nagiging tamang panahon para sa inyong dalawa. Zodiac sign, meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, and Pisces. Okay, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Cancer, Leo, and Aries energy. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, Sagittarius energy. Ayun guys, yung malalakas na zodiac sign ng person mo. Sa'yo naman, ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Ace of Pentacles. Sa'yo, no, alam mo, ang taas ng pangarap mo para sa inyong dalawa. Yung tipong nangangarap ka hindi lang para sa iyo eh. Ang pangarap mo dito, gusto mo rin guys na makapag-provide sa kanya, may maibigay ka rin sa kanya. Ganun yung nakikita ko sa inyo guys. Okay, naawa ka rin sa kanya sa hirap ng mga nangyayari sa kanya. Yun nga lang kasi guys, hindi mo maiwasan na ano eh, makipagtalo. Feeling ko lagi ka nakikipag-away sa kanya. Pero yung nakikita ko, and yung iba sa inyo guys, malakas yung energy rito, yung mga nagsama talaga. Ex-husband mo to, ex-wife mo to, ayun no, nag-aagawan sa pera, di ba? Yung tipong nung una, ang pangarap mo talaga, sabay kayo nga angat. Pero habang tumatagal guys, parang tumitindi yung struggle, nauwi sa pag-aaway, yan, nag-aagawan kayo sa pera. Parang may pinagtatago ang pera, pwede nagdadamot, hindi nagbibigay ng pangsustento. So, ngayon siguro, ito yung nagiging issue nyo ngayon. So, alam nyo guys, magbati kayo, mag-ayos kayo, kasi hindi naman totally kayong dalawang nahihirapan. Tignan mo, kawawa naman yung mga maliliit na mga bata dito naapektuhan talaga. Hindi pong wala silang kaalam-alam na ganito yung nangyayari sa mga magulang nila. Diba? Palayain niyo yung mga sarili niyo, guys. Tanggapin mo kung ano yung pagkakamali mo at ganun din yung person mo. Ano yung mali sa kanya. Okay? So, by the way, tignan natin ano yung mga dapat mong gawin. Oh. Yan ang dapat mong gawin. Wag nang makikipag-away. Hanggat maaari, guys, mas paganahin mo yung isip mo. Sabi nila kasi, guys, pag mas matalino ka, diba, hindi ka basta-basta pumapatol, hindi ka basta-basta nakikipag bungangaan. So, ikaw mas maging matalino ka dun sa sitwasyon. Okay? Kung bobo yung partner mo, siguro ikaw, habawi pasensya mo para hindi mo patulan. Diba? So, by the way, meron tayong Ace of Pentacles. Then, maging, nakikita ko sa inyo guys, yung pagiging practical mo talaga. Nandun na yun eh. Talagang hindi talaga kaya ng isa na umasenso sa buhay. Kailangan talaga dalawa kayo kung gusto nyo talaga guys ng maging maayos ang inyong pagsasama. Tignan mo na lang tong Ace of Pentacles. Pag inisip mo masama talaga yung lalabas dun sa image. Pero kung iisipin mo mabuti yung image,
'Di ba ang ganda nung nangyayari? Pag iniisip mong masama, para kayo nag-aagawan sa pera dito. So, nagiging pagtatalo siya. Pero kung iniisip mo guys na give and take to, kung anong meron ka, gusto mo rin ibigay sa kanya, kung anong meron siya, gusto niya ibigay sa inyo, di ba ang gandang tignan? So, tignan natin guys yung zodiac sign mo. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, and Sagittarius. Meron tayong Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Sagittarius, and Virgo energy. Last one. Taurus, Leo, Aries, and Virgo energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.